Sa dami ng bansang napuntahan ko, isa lang ang hindi ko malilimutan. Ang gabi kung kailan may bumulong sa akin sa loob ng isang banyagang paliparan. Ako si Ara at ito ang kwento ko. Kaka-resign ko lang bilang flight attendant. Pero kung gugustuhin ko, pwede pa akong bumalik dahil bata pa naman ako. Sabi ng mama ko, delikado raw ang pagiging flight attendant. Para ka raw may isang paa sa hukay. Pero hindi aksidente ang kinatatakutan ko, kundi ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Dati akong nagtatrabaho sa isang kilalang airline sa Pilipinas. Madalas, lumilipad ako papunta sa Europe. Malaki ang sahod, lalo na kapag peak season. Pero bihira ang flights namin papuntang Germany kasi mahigpit sila sa language barrier. Minsan, 16 lang ang pasahero sa isang biyahe at kadalasan 2 o 3 lang kaming flight attendants na onboard. Nangyari to noong 2010. Pagkalapag namin sa Frankfurt Airport sa Germany, bumaba na ang mga pasahero. Sabi ng head pilot namin, may 3 oras pa bago ang susunod na flight. Dahil first time naming bumaba sa Frankfurt, sinulit namin ang pagkakataon. Ang ganda ng airport nila, moderno at malinis. Matapos ang halos 30 minutes ng pag-iikot, naisipan naming bumalik sa eroplano. Sumabay sa akin si Annie sa restroom para mag-retouch. Habang inaayos ko ang lipstick ko at nilalagyan ng bobby pins ang buhok ko, lumabas na si Annie. Sabi niya, sasamahan niya ang iba naming coworkers sa labas. Tumango lang ako habang naglalagay ng eyeshadow at pabango. Habang nag-i-spray ako ng pabango, may narinig akong mahina at pabulong na boses. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Parang ibang wika yata ang binibigkas nito. Hindi ko ito masyadong pinansin hanggang sa mapansin kong may nakatayo sa likod ko sa salamin. Noong una, akala ko isa lang itong normal na tao, pero napansin kong hindi siya gumagalaw. Nakaitim siya at may suot na hood na nagkukubli ng mukha niya. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid. Parang unti-unting sumisikip ang dibdib ko. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung ayaw mong may hahawak sa paa mo mamayang gabi, i-follow mo muna ako dito sa TikTok at subscribe sa YouTube channel ko. Lalo akong kinabahan nang marinig ko ang malalim at nag-i-echo na tawa niya. Gusto kong sumigaw, pero hindi ako makakagalaw. Pumikit ako at nagdasal ng mahina. Lord, please guide me. Tulungan niyo po ako. Habang nagdarasal ako, bigla siyang sumabay. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Diyos ko, gusto kong tumakbo, pero parang napako ang mga paa ko sa sahig. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang kaharap ko. Pilit kong tinuloy ang dasal, pero patuloy niya akong ginagaya gamit ang kanyang mababang boses. At pagkatapos kong magdasal, tumawa ulit siya. Mas malakas, mas nakakakilabot. Napapikit ako ng mahigpit. Pilit na iniisip na baka guni-guni ko lang ang lahat. Pero pagmulat ko ng mata, nasa tabi ko na siya. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay niya at inila ang hood na tumatakip sa mukha niya. Hindi ko kinaya ang nakita ko. Isang malalim na itim na hukay ang nasa mukha niya. Parang walang laman ang loob. Wala siyang mata, ilong o bibig. Puro dilim lang. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil bigla akong nawalan ng malay. Pagkagising ko, nasa labas na ako ng CR. Pinapaypayan ako ni Annie at ng iba naming crew. Nag-aalala sila at balak akong dalhin sa emergency room. Pero nang makita nilang nagising na ako, tinanong nila kung ano ang nangyari. Napatingin ako sa pinto ng restroom. Nanginginig akong itinuro ito habang tumutulo ang luha ko. Hindi ako makapagsalita agad. Nagtanong sila ng nagtatanong, pero hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nakita ko. Napansin kong biglang namutla ang isa naming co-pilot, si Hans na may lahing German. Sabi niya, maraming kulto sa Germany.
Hindi raw tulad nating mga Pilipino na malalim ang pananampalataya. Marami sa kanila ang hindi naniniwala sa Diyos. Kinuwento niya rin na may kaparehong karanasan siya noon at sa loob din mismo ng airport. Isang anino na bumubulong pero hindi katulad ng sa akin na lumitaw sa harapan. Simula noon, hindi na ako bumalik sa Germany. Ilang buwan pa, nagdesisyon na akong mag-resign. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang nangyari. At sa tuwing maaalala ko yon, parang naririnig ko pa rin ang mga bulong at ang mga tawa niya. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko at may bumubulong sa likod mo, anong gagawin mo? Tatakbo ka ba o magdadasal ka rin?